Hello, so ito yung reading ko for Libra. Sun, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Ako po si Madam P. Take only what resonates. So mga gusto magpabook ng personal reading, Madam Space P. Space pa sa dulo. Let's start. What do we have here for the sign of Libra? The Sun is here, followed by the King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Leo. You do have here the Nine of Pentacles at the bottom of the deck. Well, I can see success, fame. Yung iba sa inyo, medyo mas mapapansin ka ngayon sa iyong career, sa iyong, yung iba maybe online, pwede rin eh. Kung naman yung mga bagay na pinagkakabalahan. Maganda to. Use this time, opportunity, para mas ma-achieve mo yung goals mo. Kasi nandito yung atensyon ng ibang tao papunta sa'yo ngayon. So, maganda talaga pagtingin nila sa'yo ngayon. And, nagbibigay ito ng happiness sa'yo. Especially if you have a Leo in your chart. Check your natal chart. So, person na nakakonect mo, sino to? One last shuffle. Okay. Bottom of the deck is the Seven of Pentacles. Yung lumabas dito is the Two of Wands and the Strength card. Okay. Well, yung person na to, medyo may mga plano siya ngayon na regarding sa pagpapatibay ng something sa buhay niya. There's something here na gusto niyang gawin or iniisip niyang gawin para maging mas matibay itong bagay na ito sa kanya. Pero yung iba sa inyo with the Seven of Pentacles, Five of Pentacles, pwedeng financially hindi pa kayang isupport kung ano man yung plano niya na ito. Maybe with the Queen of Wands, may kinalaman sa finances. Ace of Swords, new beginning para sa kanya. Gusto niya magsimula ng something, pero financially hindi pa siya ready dito. Ano yung emosyon niyo sa isa't isa? Emosyon niyo sa isa't isa.
Hindi ko to kukunin. Maraming card yung lumabas. Ito lang dalawa kukunin ko. Ito yung nakahiwalay. Two of Pentacles and the Queen of Pentacles. Three of Pentacles. Five of Cups. Clarify the Five of Cups. Temperance. Bottom of the deck is the Wheel of Fortune. The Hanged Man. Three of Swords. Well, yung iba sa inyo, pwedeng malaki na yung pagbabago or nabago sa'yo regarding sa emosyon mo dito sa taong to. I feel like ang focus mo ngayon, money, finances, career. Ayun more on yung stability mo. And, pwedeng iba sa inyo, wala kang pakialam or hindi mo na naiisip masyado tong person to. Kung naiisip mo man siya, it's just because meron pa rin mga memories sa isa't isa. But then, regarding sa focus mo sa buhay mo ngayon, mas nakikita natin nakafocus ka sa finances or career mo. And the Two of Pentacles, may mga growth talaga para sa'yo. And the Queen of Pentacles, I feel like there's a lot of people na nagiging loyal sa'yo. Loyalty from these people. Sila yung nakakatulong para mas lalo ka pang maging successful. This could be friends, people from your workplace, diba? Or kung may business ka, yung staff mo. So, yung loyalty nitong mga taong to, yung nagbibigay or nakakatulong para ma-achieve or makuha mo yung stability na gusto mong makuha sa buhay mo and para mas lalo ka pang maging successful, walang kahirap-hirap Talagang nagiging na-achieve mo yung success na yan. Kasi, malaki ang tulong nitong mga taong to sa buhay mo. Diba? Kumbaga sila na rin mismo yung nakakapagpaangat sa'yo. Yung person na kakonect mo, yung emotions niya, naghihintay siya. Nalulungkot siya ngayon kasi sa paghihintay na to, malaki nagbago sa connection ninyo. The Hanged Man is here. I feel like wala siyang magawa The Three of Swords, pwedeng there's a third party connection na involved dito, third person. Tapos with the Wheel of Fortune, may mga nagbago sa connection ninyo dahil dito sa presensya nitong person na to. Ngayon naghihintay itong person na to na mabago yung situation. Three of Pentacles, gusto niya ng growth. Kasi maybe in the past masyado siya naging kampante sa connection ninyo. In the near future, Libra, Sun, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Ten of Swords and the Seven of Wands. Clarify natin, what's with the Ten of Swords? The High Priestess and the Eight of Pentacles. In the near future for Libra. Ten of Cups. The Four of Cups. Clarify the Four of Cups. Bottom of the deck. And Five of Wands is also here pala. And bottom of the deck is the Six of Cups. Seven of Pentacles. Sa connection ninyo, nakita tayo ng ending actually. Kasi ang focus nyo na yung mga new beginning sa buhay nyo.
yung mga gusto nyo simulan, ganun. Yung iba nagsimula na. So, nandito yung main focus. Ten of Swords and the High Priestess, yung iba sa inyo maybe spiritually connected ka sa person na to, pero pwede mag-end yung spiritual connection ninyo. Maybe you have already learned your lesson sa kanya. Diba? Kaya nga focus mo na lang ngayon more on realidad kasi nga parang spiritually okay na, nakuha mo na yung mga lessons na dapat mong makuha dito sa person na to. Spiritually. No? And yung iba sa inyo, may nakikita tayong mga karmic lesson na matatapos, which is good. Well, sa side ng person mo nakita tayo dito ng pag-aaway na magiging dahilan para hindi siya maging sigurado sa isang bagay. For example, din sa person na kakonect niya, pwedeng may bagay siyang gustong simulan or gawin dun sa connection or relationship nila. Pero because of this particular pag-aaway, pwedeng maging dahilan yun para mabago ang isip or plano niya regarding dun sa connection nila. Okay? Eto medyo, yung iba sa inyo, this could be personal reading na rin. Kasi parang napakalinaw ng message sa part na ito. Kasi yung iba, pwedeng yung person mo, nagpaplano siya ng mas deeper level of commitment dun sa person niya. Nakakonect niya. It could be live-in, pagli-live-in, pagpapakasal, pwedeng ganon. So, pwedeng ganun yung plano, but then, pwedeng mabago ito because of this particular away na magiging dahilan para magbago ang isip niya at hindi na ituloy kung ano man yung plano niya. Okay, so that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.